Hallelujah! Glory to the living God. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isa sa mga sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Roma. At ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan sa Book of Roma, chapter 1, verses 16 to 17. Ang sabi niya po dito, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabi po dito sa 17, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Grabe, gaano nga ba kahalaga ang pananampalataya? Ito po ang susi upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At paano naman kaya sasampalataya ang isang tao? So, kinakailangan po na may maririnig siyang magandang balita. Ang sabi po dito sa Roma chapter 10, verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Amen. Grabe po. Binigyan din po dito ni Apostol Paul na napakahalaga po pala na may mangangaral ng salita ng Diyos. At dito po, huwag po natin ipagkait ang kaligtasang ating tinanggap. I-share din po natin ito sa iba. Amen. Ano nga ba yung magandang balita? Ang magandang balita po, ito po yung ibinigay ng ating amang nasa langit ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sabi po doon sa John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So sa silong po ng langit, Acts 4:12, walang ibang pangalan na makakapagligtas sa sanlibutan, kundi ang pangalang Jesus lamang. Siya po ay ipinako sa krus. Siya po ay namatay, inilibing, at pagkatapos po ng 3 araw ay nabuhay po siya para sa atin. Kaya ikaw at ako ay meron ng tinanggap na kaligtasan. Amen. Praise God. At ang application po natin, huwag po tayong matakot na ipangaral ang magandang balita. Ipangaral po natin ang Panginoong Hesus sa mga taong hindi pa nakakarinig. Hallelujah. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4, sabi po dito ni Apostol Paul, sulat po niya sa mga taga-Korinto, ang aking pangangaral ay hindi ako gumamit ng matatamis na salita at karunungan ng tao, at sa halip, ito'y kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Sa pangangaral po natin ng salita ng Diyos, magandang balita, huwag po tayong matakot dahil kasama po ang natin ng banal na Espiritu. Ito po ang magsasalita para sa atin. As we always quote, Luke 4:18 to 19, ang sabi po doon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Meron po palang reason kung bakit ibinigay sa atin ng banal na Espiritu Santo para ipangaral po ang magandang balita. Hallelujah! So huwag po tayong matakot. Amen! Ang tunay na kaligtasan ay makikita lang natin at makakamtan lang lamang natin sa Panginoong Hesus Kristo. At conclusion po, 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi po dito, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. So bilang isang tagapangaral po ng isang magandang balita, para po maniwala sila sa atin, dapat po yung mga pinapangaral po natin, makikita po yun sa ating buhay. Lahat po ng ginagawa natin, nahando na makikita sa ating mabubuting gawa. Kaya mga kapatid, hallelujah, ako po ay nananawagan sa inyo na walang ibang pangalan sa silong ng langit ang makakapagligtas kundi ang pangalang Jesus lamang. Sabi nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can go through the Father except through me. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo at huwag po tayong manghinawa na ipangaral ang salita ng Diyos dahil ito po ang susi sa kaligtasan ng lahat. Kaya yan lamang po mga kapatid. God bless JA1 family, and to God be all the glory. Amen and amen. Praise God.